Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa ating YouTube channel na Batang Maynila Toits. Ito mga kaibigan, pag-usapan pa rin natin Alex Gonzaga. Sabihin nyo pag naumay na kayo Kasi mga kaibigan, hindi maiwasan na pag-usapan kasi parang minu-minuto ata mga kaibigan, merong mga social media influencers, merong mga personalities, showbiz personalities, merong mga public figures na nagbibigay ng komento dito sa ginawa ni Alex Gonzaga. At ito, yung latest ay itong si DJ Mo Twister. Itong si DJ Mo Twister mga kaibigan, may sarili pong podcast. At sumikat po yan kasi dati pong rapper yan. At dati pong DJ. Kung naabutan nyo po yung mga music videos yan sa TV, ayan, dun po siya ata nagsimula. At ngayon, yun nga, meron po siyang sariling podcast. At English speaking po yan. Kaya medyo mahirapan tayo ngayon. English yung nito banat nito So, eto, binanatan niya si Alex Gonzaga. At yung mga banat niya mga kaibigan, matindi Matindi po yung mga banat niya. Hindi po basta-basta lang, simpleng banat. Hindi katulad nung kay eto si Labrador, si Rendon Labrador, kilala niyo ba yun? Yung mayabang na na YouTuber. Mayabang din yun, pero ginagamit niya raw yung kanyang kayabangan para kumita. Kinakailangan niyang mag-ganon kasi pag hindi siya nagyabang, hindi siya magkakapera. Inamin niya naman yun At sabi niya, meron naman daw siyang pagyayabang. So, mayabang Ang sabi ni Rendon Labrador kay Alex Gonzaga, sabi niya, ito raw si Alex Gonzaga ay talagang walang pinag-aralan at hanggang magaling lang daw talaga sa pagbablog. Grabe, yun po yung sinabi ni Rendon Labrador. Pero mas matindi itong banat ni DJ Mo Twista. Yan. Sabi ni DJ Mo, sabi niya, come on guys. Ay hindi, dapat pala maganda yung natin, yung slang. Sabi niya, come on guys. She was drunk and stupid and a narcissist. Yan po yung sabi ni DJ Mo. Hirap naman ito. Narcissist. Alam nyo, tinignan ko pa sa Google yung nito, pronunciation. Baka magkamali, baka mawawamali yan sabi ni DJ Mo, Twista. Twista. Sabi niya, she was drunk and stupid and a narcissist. Tagalogin natin. Isa-isahin natin mga kaibigan para maintindihan nating lahat. Kasi mayroong salita rito na masyadong malalim. So, kailangan nating isa-isahin. Unang-una mga kaibigan, sabi niya, she was drunk. Ito, madali lang to Tagalogin. Siya ay lasing. Lasing ba? Lasing ba si Alex Gonzaga? Sa tingin ko lasing Ito, piplay ko yung video, tas tingnan nyo Kasi lasing talaga mga kaibigan. Lakas tama Hindi nga. Ito, piplay ko yung video mga kaibigan at tingnan po ninyo maigi. Yan Yung niya, yung paggalaw niya, di ba? Lasing Drunk. Lakas tama Lasing na siya dyan mga kaibigan, lasing na siya dyan. Kaya iba na yung iba yung pilantik ng kanyang mga daliri, saka yung kanyang inaaktong pasayaw-sayaw. Tingnan niyo mga kaibigan yan yung pag-ihip nga ng ng kandila. Di ba? Hindi natin alam kung nagpapakyut lang. Diba? Pwedeng nagpapakyut lang, pero dun sa kanyang inaarte, hindi na po yan arte ng isang normal na walang tama ng alak. So malamang tama si DJ Mo, na lasing to it's. Ayan tingnan nyo. Sabay tayo sa mga. Diyan na po nagsimula yung trending topic na pinag-uusapan natin, nakailang video na tayo dyan. Dahil nga tuloy-tuloy yung balita tungkol dito at tuloy-tuloy yung pagbanat dito kay kay Alex Gonzaga. So lasing mga kaibigan, lasing itong si Alex Gonzaga. At pangalawa, ito mga kaibigan, she was drunk and stupid. Okay, stupid. Tinignan ko kanina yan sa Google kung ano ibig sabihin ng stupid. Ang una ko nakitang meaning yan bobo. Sakit naman. Sakit ba noon magsalita, DJ Mo? DJ Mo Twista. Sabi niya, bobo. Stupid Pero meron pang ibig sabihin tong stupid.
Sabi rito, ang stupid daw, tanga. Oh, grabe, bobo na, tanga pa. Grabe. Grabe naman to si Mo Twiste magsalita. Ano ba yan? Meron pa nga dito eh. Oh. Gago, stupido. Walang yan naman to. Dapat sinabi mo na lang na bobo eh. Ginamit niya itong stupid eh. Ang dami palang ibig sabihin nito. Pag sinabi palang stupid, bobo, tanga, gago, stupido. Parang narinig ko na yun. Bobo, tanga, gago, stupido. Ayun daw si Alex Gonzaga. Grabe naman to si Mo Twista. Dapat sinabi niya na lang na bobo. Para yun lang yung ibig sabihin. Kasi sa Pilipino, ayun lang kumbaga yung bobo may ibig sabihin. Pero pag sinabing tanga, may iba pang ibig sabihin yun. Pag sinabing gago, may iba pang ibig sabihin yun. Pag sinabing stupido, may iba pang sabihin yun. Oh, dapat yun na lang ginamit niya. Hindi yung stupid, ang dami pala nung dami palang ibig sabihin. No? So lahat yun, patama dito kay Alex Gonzaga. Oh, yan po yung sabi niya, she was drunk and stupid. Ito yung matindi, yung panghuli. And a narcissist. Oh, yan, ayos yung pronunciation ko. Ginugel ko yan, guys. Narcissist. Oh, ano ba ang ibig sabihin niyang narcissist na yan? Pinahirapan pa tayo ni DJ mo. Ang nangyari tuloy, napag-google tayo. Ito mga kaibigan, dadaanan lang natin konti para maintindihan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng narcissist. Okay, so ano ba ang ibig sabihin nitong narcissist, mga kaibigan? Ito mga kaibigan, napag-google pa tuloy tayo dito. Ito mga kaibigan, tinitingnan ko ngayon kung ano ang mga traits ng isang narcissist. Unang-una, mga kaibigan, self-important. Oh. Sobrang importante ang tingin niya sa kanyang sarili. Yung kanyang mga achievements, yung kanyang talents, mga kaibigan, ay ini-exaggerate ng taong ito, ng isang narcissist, na to the point of lying. Oh. Para lang may angat niya yung kanyang sarili, nagsisinungaling siya. Para lang makakuha siya ng recognition doon sa ibang tao. Oh. Pangalawa, ang isang narcissist ay obsessed sa mga fantasies of unlimited success. Gusto successful tuloy-tuloy, walang katapusan, only success, only fame, only fearsome power or omnipotence. Wow, grabe. Ano yan, Diyos? Omnipotent? Ganun daw yung mga narcissistic. Yung gusto nila yung only. Walang Diyos. Basta only lahat. Only success, only fame, only kapangyarihan. Omnipotent nga. Yung all-powerful. Yan characteristic ng Diyos yan So kapag sinabi pala na narcissistic ka, parang gusto mo maging Diyos. Wow. Pet Malu. Malupit. Ano pa ba? Ang tingin niya sa sarili, siya unique. Siya ay special. Special child, mga kaibigan. Yan pala yun, kapag narcissistic ka, ang tingin mo sa sarili mo, parang ikaw yung nag-iisa ka lang, unique, special. At kinakailangan, ikaw ay tinitreat ng mataas. Yung dapat mataas ang pagtingin ng ibang tao sa'yo. Ganun daw yung mga narcissistic, mga kaibigan. At ang mga taong narcissistic ay nagre-require ng excessive admiration. Excessive, sobra-sobra. Kasi, mga kaibigan, di ba, lahat ng sobra masama. Pero ganun pala ang narcissistic. Gusto nila nung sobra-sobrang admiration, gusto nila lagi silang sinasabihan, wow Alex, ang ganda-ganda mo naman, ang tali-talino mo, ang galing-galing mong vlogger, ay yaman-yaman mo pa, pahingang pera. Gusto nila maraming admiration, gusto nila attention, lagi sila pinapansin, at affirmation. Ibig sabihin, dapat mag-agree. Pag sinabi ni Alex na ganito, sasabihin mo, yes ma'am. Oo nga Alex. Totoo sila sabi mo. Ganun daw yung mga narcissistic. At gusto daw nila, kinakatakutan sila. Dapat notorious yung dating.
Ayun daw yung ano, binabasa ko lang to mga kaibigan. Baka sabihin nyo, nagmamarites ako. Hindi, binabasa ko to mga kaibigan. Google pa yan. I-Google mo, Pogi. Sabi nga ni Isko, i-Google mo, gago. Joke lang po, joke. Ito, ano pa? Etong mga narcissistic feels entitled. O yan. Yan, maraming beses ko narinig yan, nabasa dun sa mga comment. Masyadong entitled. O. Kaya nga yung pelikula niyang entitled, di ba, ano, palpak sa takilya. May pelikula siya yung entitled. O, anong nangyari? Wala, nilangaw. Parang My Teacher. Sabi nga, yun daw ang isa sa pinaka-worst na pelikula nung 2022. Yung entitled. Entitled data title nun. Basta bida siya ron Oh. Di ba? Expects unreasonable or special and favorable priority treatment. Tingnan nyo. Ganun pala yung mga narcissist. Gusto nila, sila yung laging priority. Kailangan sila yung una lagi. Wow, ganun pala yon. At kapag siya ay nag-expect, gusto niya makuha yung kanyang ine-expect. Dapat ma-fulfill yung kanyang expectations. O ganyan daw yung mga narcissist. Ito pa, interpersonally exploitative. Ano ibig sabihin nun? Gumagamit ng ibang tao, gumagamit ng iba para ma-achieve yung kanyang gustong ma-achieve. Ito ata yung nangyari diyan sa kaya pinunasan niya. Gusto niyang maging katawa-tawa siya. Gusto niya maging funny, at ginamit itong pobreng crew na nagtatrabaho lang na maayos, ginamit niya para para makita ng tao na funny siya, nakakatawa siya. To the extent na bastusin niya yung inosenteng tao. Yung nagtatrabaho lang. Ganyan pala talaga ang mga narcissistic. Parang lumalabas nga, narcissistic nga. Devoid of empathy. Ang isang narcissistic daw is unable or unwilling to identify with or acknowledge the feelings and needs of others. Wow. Yan nga. Tama. Sa pool, mga kaibigan, sa pool na sa pool. Wala siyang pakialam sa mararamdaman ng ibang tao. Wala siyang pakialam sa mararamdaman ng pupunasan niya ng icing ng cake sa muka. Basta importante sa kanya yung sarili niya. Sa pool. Sa pool. Nasa may baril ko dito. Patay. Di ba? Yan mga kaibigan Ito pa. Constantly envious of others. Mainggitin pala ang narcissist. Alam nyo, kapag mainggitin ng isang tao, delikado yan. Inggit. Pumapatay ang inggit, mga kaibigan. Nakakatakot po yan. Ano pa? Arrogant. Arrogante. Ayan, nabasa ko rin yan sa mga comment ng mga tao. Arrogante. Ang dami pa mga kaibigan. Naku, baka abutan tayo ng nito, ilang oras kung babasahin natin lahat. Pero yan po yung mga mga kaibigan, yan po yung mga characteristics, mga kaibigan, ng isang narcissist. Kaya sabi ni kaya pala sinabi ni DJ Mo Twista na narcissist itong si Alex Gonzaga. Kasi kung yung pinag-aralan natin, pinag-aralan talaga. Yung binasa natin mga kaibigan, parang tumatama nga dito kay Miss Alex Gonzaga. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, mali, ganyan pala.